Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Libra mula December 16 to 31, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon, at rising sign kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Kung di man mag-resonate sa inyo to, edi adjust na lang ang video, hanapin nyo to kung hindi pa rin dito na ito ang last deck. So, sa case na to, Nine of Cups, the Stars, Knight of Pentacles, tapos Six of Cups. So, ano to? Well, maraming pwedeng case. So, sabihin natin ang wish ay ma-promote. Pwede. Ngayon, ibang case, magkapera. Pwede rin. Yun yung pangalawang scenario. Pangatlo, kung ang wish ay stable love life, pwede. Reconciliation, pwede. Kung new romance, hindi pala to new old romance na to, nandito 6 of Cups. Reconciliation sa ex, para sa single, pwede. Pero yung someone new, wala eh. Ang cute ng mga aso. So, meron tayo ditong 6 of Spades at 9. 7 pala to. 7 of Diamonds. So, ano to? Reconciliation in general, umuulit yung reconciliation, pero in general na to. Kasi kanina, reconciliation more like sa ex. Ito, in general na. Okay? Ano siya hindi siya biglaan, pero may pagbabago in a way na papansinin kayo ng kaaway nyo. So, wala man literally sinabing sorry, pero may small change na sabihin natin, pinansin nga kayo, ganyan. May kaunting pagbabago somehow, di ba? Yun ang mahalaga. May change, yun na lang. Ibang case, sabihin natin ang problema nyo ay nanggaling sa workplace. So, sabihin natin ang kaaway ay ka-workmate o may problem
may problem in general na lang. Dun sa workplace. Kasi iba-ibang klaseng problem, di ba? Hindi naman pag sinabing problem, ka-workmate agad. Sabihin natin, trabaho, mahirap yung trabaho. Maraming deadline, maraming pressure. Toxic yung literal na position o job description. Pwedeng ganun. So, kung may problem in general dun sa work, don't worry. Dahil magkakaroon ng somehow improvement. Pero kung sakali man na ang problem nyo ay case, legal case, mananalo kayo. Again, dun sa workplace, yung sabihin natin nagkaroon nga ng problem, pumunta sa HR dahil seryoso yung topic. So, ang dating sa akin, mananalo yung iba sa inyo sa case na ipinaglalaban. Excuse me. Ngayon, kung ang problema ay pera, masisurprise kayo kasi magkakapera. Hindi naman literally big amount of money, pero at least nagkapera. O baka masurprise kayo kasi may someone na magbibigay ng gift sa inyo. In general na to, hindi naman necessarily sa work lang. Pero in general na, may magbibigay ng gift. Ngayon, kung ang problema ay mga babayaring utang, so sa 2 weeks na to, mababayaran naman. Don't worry. Bababa tayo. Sige. So, meron tayong King of Hearts. King of Hearts at 2 of Spades. Medyo bumuntong hininga ako kasi medyo may problema tayo. Ang tatamaan ay lalaki. Whether proso nyo to o kayo mismo o kakilala nyo, basta lalaki. So, paano nyo makikilala tong lalaking to maputi? Bukod sa maputi, affectionate siya, caring kasi ano siya, hearts. Helpful. So, dun nyo siya describe. Okay? Ano nyo makikilala? So, anong problema kung mabuting tao naman pala siya? O baka tatay na to? So, ano ang problema? Well, either siya to, yung sasabihin ko, o siya yung makaka-experience ng sasabihin ko. Ano yung sasabihin ko? Yung problem natin kasi may kinalaman sa deceit. O baka mag-break sila ng jowa niya. So again, due to deceit. O sabihin natin nagbabadya to. Ito yung warning sign o red flag na paparating na to, itong sinasabi ko. Whether nangyayari na to, mangyayari pa lang, pero mukhang magbe-break. So again, due to possible deceit in general, or cheating. More like cheating.
So, ganun eh. So, in general, magiging problemado yung taong to o kayo yung mamroblema sa taong to. Clarify natin. Hindi, yun talaga eh. Nag-stick ako doon sa sinabi ko. Kung ika-clarify yan. Ganito na lang. Zodiac sign. Ng possible partner. Ang tatak ng ano ba to? Libra. Natatamaan ng reading na to. Sagittarius, Capricorn, Leo. Kung di tumama sa inyo di ba kasi kakilala nyo? Pisces, ito yung kakilala nyo. Pisces, ano to? Scorpio, Aries, Aries ulit. Ngayon, dito. Ano pang masasabi nito? Parang lahat ng reading ko dito sa series na to, na bi-weekly. Lagi na, hindi pala sa bi-weekly yan. Sa weekly. Tingin ko sa weekly. Sa weekly tumama. Pero dito rin sa bi-weekly, lumalabas din yung flow. Tranquility. So, ganito rin yung nakuha kong combination. Hindi ko lang maalala kung saan. Sa weekly ba na ginawa ko recently o dito sa bi-weekly. Pero, ang dating sa akin, mag-go with the flow lang. Para makuha nyo tong relaxation, mag-go with the flow lang. So, tranquility. Confidence. So, yung magical na maaaring mangyari ay all about confidence. So, tataas ang confidence ng iba sa inyo sa 2 weeks na to. Letting go. So, encourage na i-embrace ang change at mag-let go na ng anything o anyone na toxic. Sa buhay nyo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.